Wah, sa balat. Sa may pasto. Nahirapan, sa bangay, na salvation, kuman, alegria, lakit, tangki, ana. Sa linaon ta walay salvasyon to kasamongan. Oh, kuy. Isa sa malalaking pondo ng rehab regraveling dito sa 3rd District, Masbate sa bayan ng PUV Corpus. Ang Barangay Salvacion, Casamongan Road na pinondohan ng lalawigan ng Masbate sa ilalim ng pamumuno ni Governor Antonio Tico. At ito ay kabilang sa may kasong isinampa sa Ombudsman dahil sa kahinala-hinalang proyektong Di Umano'y mga ghost project. Kaya minabuti nating puntahan upang personal na makita ang naturang proyekto. Ang Barangay Salvacion, Casamongan Road, PUV Corpus ay may pondong 19,945,000 na NE Award sa 4J Constructions noong October 3, 2022. Nang marating natin ang naturang barangay ay makailang beses natin hinanap ang naturang proyekto kaya minabuti nating magtanong sa mga residente ngunit ang sagot nila ay wala namang nangyaring regraveling noong taon 2022 sa kanilang lugar. Ayon sa ating nakuhang dokumento ay dalawang rehab regraveling ang proyekto na nakalaan sa Barangay Salvacion. Ito ay ang Barangay Salvacion PUV Corpus Road at may pondo na 7,962,000 ngunit wala talaga tayong nakita at gayon din sa mga residente na ayon sa kanila ay wala naman at saan kaya napunta ang naturang pondo at ganun na lang kalaki. Kaya ang naturang proyekto ay ayon sa Aksyon Balita ay itinuturing na ghost project noong 2022 sa pamumuno ni Governor Antonio Co. Kaya kinasuhan si Governor Antonio Co., Attorney Jason Arevalo na may-ari ng 4J Constructions at 10 official ng Kapitolyo ng plunder, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct noong January 5, 2024, at ating napag-alaman na dapat ay diskwalipikado ang naturang contractor dahil sa mga kagamitang heavy equipment na hindi akma sa mga ganitong kalalaking proyekto. Ang Barangay Salvacion, Casamongan Road PUV Corpus ay natapos lamang sa 9 na araw, at ang Salvacion Road PUV Corpus ay natapos rin sa 8 araw kaya ang tanong ng mga residente saan kaya ang naturang proyekto at wala naman silang nakitang ganon. Karaming mga heavy equipment na gumagawa sa kanilang barangay. At base din sa isinumeting equipment na gagamitin sa bawat proyektong ito ay mayroon siyang gagamitin na 8 units road grader, 2 units backhoe, 2 units bulldozer, 2 units dump truck, 2 units payloader, 5 units water truck. Kaya ito ang basehan ng Aksyon Balita na hindi dapat mai-award sa 4J Constructions ang naturang mga proyekto dahil sa kanilang mga heavy equipment na isinumiti.